Hinamak na manugang. Kabanata 571. Umuso si Balung. Anong karapatan niya? I tried to get information from him over the phone. In the end, sobrang tikom niya. Hindi niya lang sinabi sa akin kung sino ang bisitang natanggap niya. Gusto lang daw niyang makatanggap. Isang master. Gayunpaman, nakapaglabas din ako ng ilang salita sa kanyang bibig. General Angshan. Nagulat si Gan. Pagkasabi noon ay muli niyang sinampal ang sarili niya at mabilis na humingi ng tawad, patawarin mo ako, Bro Lung. Nagmamadali ako at nakalimutan ko ang mga alituntunin ni Boss Ang. Sa publiko, kailangan mo siyang tawaging Boss Ang, at hindi mo mabubunyag ang iyong pagkatao. Ikaw at ako lang ang nandito. Walang kwenta. Pagkasabi ni Balung, itinukod niya ang sarili mula sa higaan ng Imperial Concubine. Bigla siyang naglabas ng baril at itinutok sa dalawang dilag na nakaluhod sa magkabilang gilid. Bang, bang, bang. Matapos ang dalawang putok ng baril, bumagsak sa lupa ang dalawang dilag. Umiti si Balung at sinabing, sa ganitong paraan maaari itong maging mas confidential. Salamat, Bro Lung. Bakas sa mukha ni Gan ang pasasalamat habang nakaluhod sa isang tuhod. Tumayo si Balung at malungkot na sinabi, napakaraming bagay ang nagawa ko sa ilalim ng utos ni Wu Jiting. Ngunit ang lahat ng kredito ay kanya. Darating siya ng 1:30 PM bukas, ngunit hiniling niya sa akin na ihanda ang kanyang sarili, lahat. Pumunta siya upang kunin ito. Plano kong tanggapin ang pamilya Chin at ang dakilang guro bago siya dumating. Nagulat na sabi ni Gan, Bro Lung, gusto mong maglibot kay Boss Wu at imbitahan ang mga pinangalanang bisita. Bamantong hininga si Balung at sinabing, anong kakayahan mayroon si Wu Jiting? Isang malayong pamangkin lang ni Boss ang laging nagpapakilala sa harap ni Boss Ang. Kinain niya ang tamis at ibinato sa akin ang lahat ng hirap. Sa pagkakataong ito, iimbitahan ko muna ang pinangalanan na panauhin sa lugar ni Boss Ang. Nag-alinlangan si Gan at sinabing, Bro Lung, this is not appropriate. Ano ang mali dito? Malamig na tumikim si Balung, itong si Wu ay isa lamang una nagawa sa Berda. Huling beses na pumunta siya sa White Dragon Sect sa Dongchuan, natakot siya at nagkasakit nang bumalik siya. Sabi ng iba, natakot siya dahil sa kanyang talino, ng isang dalubhasa sa White Dragon Sect, mayroon lang siyang lakas ng loob. Ano ang magagawa niya bilang ikawalong asawa ni Boss Ang, at ito ay dahil sa pag-ibig na magrereklamo itong si Wu. Siya ay nagtatrabaho sa ilalim ni Wu Jiting sa lahat ng oras na ito, ngunit hindi na siya kumbinsido. Ang taong ito ng Wu ay isang tula. Duwag siya at takot sa gulo. Ipinadala siya ni Boss Ang sa White Dragon Sect para magbukas ng Jade Market sa Dongchuan, ngunit sa huli, hindi lang nabigo ang wugay na ito na magbukas ng market sa Dongchuan, kundi nagsimula lang din ang negosyo sa isang may-ari ng antigong tindahan sa Jinling. Ang antigong tindahan na iyon ay isang maliit na tindahan na mas malaki kaysa sa Lingga. Hindi ito makakapagbenta ng ilang mga antigo sa loob ng isang buwan. Hindi na muling tumingin si Balung sa isang maliit na tindahan. Walang sinabi si Boss Ang. Sa anumang kaso, ang Jade Market sa Dongchuan ay isang patak lamang sa karagatan para sa kanya. Gayunpaman, maraming tao sa likod niya ang nanunuya kay Wu Jiting dahil sa kanyang kawalan ng kakayahan. Sabi ulit ni Gan, Bro Lung, what about that Dixon guy? Balita ko pumunta siya sa likod ng talon. Aagawin ba niya yung yaman na gusto mo? Malamig na sabi ni Balung, huwag kang mag-alala. Hindi siya makakatakas sa mga kamay ko. Kahit na may alam siyang feng shui, mas mabilis siya kaysa sa baril ko. Hindi ko siya hahayaang magsalita sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Kinaumagahan, nagising si Alex Dixon sa labas ng bintana. Tumayo siya at pumunta sa bintana. Nakita niya na may malaking pulutong ng mga mamahaling sasakyan na nagkukumpulan sa ibaba ng hotel. Si Director Chin at Shin Yue ay nakatayo na sa ibaba. Napapaligiran sila ng isang grupo ng mga lokal na tirano. Mukhang sinusubukan nilang pasayahin at purihin silang dalawa. Kahit ilang opisina ng gobyerno sa Changshui County ay naroon. Binati nila si Director Chin na may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Sa sandaling ito, 2 beses na kumatok ang pinto.
Bago pa makatawag si Alex Dixon ng pasok, itinulak ang pinto. Tumakbo papasok si Nina na may ngiti sa labi. Habang tumatakbo siya, sinabi niya, Alex Dixon, may isang malaking figure mula sa Mian State na gustong mag-host ng isang piging para sa atin. Hindi lang siya nag-book ng mga hotel sa Changshui County, nag-imbita rin siya, ng maraming lokal na tyrant at maging ang mga mahistradо ng county ay dapat na maraming masarap na pagkain at masaya. Bahagyang kumunat ang noo ni Alex Dixon at medyo hindi masaya. Binalaan na niya si Wu Jiting na huwag maging masyadong high profile. Itong si Wu ay gumawa pa ng ganoong eksena. Tinatrato ba niya ang kanyang mga salita na parang hindi pinapansin? Gayunpaman, dahil ito ay ganito na, Alex Dixon ay hindi pa makapagsalita. Tumango siya at hinayla palabas ng pinto ni Nina. Pagdating nila sa hotel ay mas naging masigla ang kapaligiran. Ang mga magarang sasakyan sa kalsada ay siksikan na kaya hindi sila makahinto. Sobrang nakakasilaw na hindi man lang makita ng mga tao. Maliban sa mga sasakyang galing sa Jade City, may mga mayayaman din mula sa ibang lugar. Tila ang mga amo na ito ay nagmamadaling bumalik mula sa ibang lugar. Sa sandaling ito, nakita ni Director Chin si Alex Dixon at mabilis na sinabi sa kanilang bailiff. Ito si Master Dixon. Malaki ang naitulong niya sa atin sa paglutas ng salot sa pagkakataong ito. Tumangala ang kanilang bailiff at nakitang si Alex Dixon ay isang binata lamang na nakasuot ng ordinaryong damit. Umiti lang ang mga ito at tumango, hindi siya pinapansin. Tuwang-tuwang tumakbo si Smith at sinabi kay Nina, sabi nila, dumating sila sa pagkakataong ito para tumanggap ng ilang kilalang bisita. Baka ang medical team natin. Smith, wala ka namang lagnat di ba? Malungkot na sabi ni Nina, anong ginawa ng medical team this time? It was all thanks to Alex Dixon. Dapat si Dixon ang tumanggap ng mga bisita. Bahagyang hinawakan ni Smith ang kanyang ilong at tumango na may nakakalokong ngiti. Dumating ang kanilang medical team kay Yansia, ngunit hindi sila tumulong. Sa halip, halos magkamali sila sa kanilang kalagayan. Ngayon, pumunta rin sila sa Shenlang Ridge para maglibot at kumuha ng ilang sample mula sa batis. Hindi pala ang iilang foreign experts ang pangunahing tauhan sa pagkakataong ito. Ang mga lokal na mayayamang lalaki ay nakipagpalitan lamang ng ilang magalang na salita kay Smith. Tumingon sila at pinalibutan sina Qin Ju at Xin Yue, sinusubukang makalapit sa kanila. May ilang foreign experts din na mataktikang tumayo sa tabi at hindi umusad. Sa oras na ito, sumiksik si Qin Yue sa karamihan at mabilis na naglakad papunta kay Alex Dixon. She asked, we were planning to leave early in the morning, pero biglang dumating ang isang grupo ng mga tao. Nandito daw sila para tanggapin kami, at meron ding nirerespetong master. Hindi naman pwedeng ikaw yun, di ba? Napatingin si Alex Dixon sa mga tao at nagtanong, sino ang host ng reception? Ang pangalan ay Wu. Sinabi ni Qin Yue, sino pa kaya ito? Siyempre si Balung yon. Siya lang ang gumawa ng tawagan ang lahat ng mayayamang tao sa Jade City para samahan siya. Hindi yon ang arrangement ni Wu Jiting, kaya umiling si Alex Dixon at sinabing, hindi ako yon. Kinusot ni Nina ang kanyang malalaking mata at tuwang-tuwang sinabi, mayroon pa kayang ibang makapangyarihang master. Napakaraming eksperto sa Yangtze. Talagang nakakapagpabukas ng mata ang biyahe ko rito. Sino ang mas makapangyarihan kaysa sa iyo? Naguguluhan din si Qin Yue. Sa kanyang opinyon, nang patayin ni Alex Dixon ang Red Python sa Shenlang Ridge kagabi, tuluyan na nitong binawi ang kanyang pananaw sa mundo. Sa sandaling ito, isang boses ang nagmula sa gilid. Miss Qin, bakit ka pumunta dito? Kabanata 572. Tumingon si Qin Yue at nakita si Balung na nakatayo sa kanyang likuran na may ngiti sa kanyang mukha, kasunod ang isang makapangyarihang bodyguard ni Kong. Wala siyang magandang impresyon kay Balung. Bukod dito, ayaw iligtas ni Balung si Alex Dixon kagabi. Nagdala pa siya ng mga tao para makatakas sa bundok. Lalo siyang naiinis at malamig na sinabi, naalala ko na hindi kita hiniling na magdaos ng anumang piging sa pagdiriwang, di ba? Tsaka, kailangan mong tanggapin ang Panginoon. Bakit mo ako kinaladkad kasama ang aking tiyuhin?
Nasa isang magmadaling bumalik sa Yan Capital para magulat. Napangiti si Balong na humihingi ng paumanhin, Miss Chin, ito rin ang aming intensyon. Salamat, Chief Chin, at ang dayuhang medical team sa pagpapagaling ng salot para sa lahat. Sa pag-aakalang may mga dayuhang eksperto na naruroon, si Chin Yue ay hindi gustong sumikat. Malamig siyang ngumuso at tumalikod para maglakad papunta kay Director Chin. Hindi napigilan ni Nina na magtanong, Balong, sino ang dakilang Panginoon na natanggap mo? May mas makapangyarihan pa kaya kay Master Dixon. Nang lumingon si Chin Yue, nawala ang ngiti sa mukha ni Balong. Sinulyapan niya si Alex Dixon na may pangungutya at sinabing, Miss Nina, ang taong nasa tabi mo ay matatawag na warlock sa Jiangho. Hindi siya matatawag na master. Sobra ang pagpapahalaga niya sa kanya. Iyon ay dahil hindi mo alam kung gaano kalakas si Master Dixon. Galit na pagtatalo ni Nina. May gusto pa siyang sabihin pero pinutol siya ni Alex Dixon at malamig na nagtanong, Balong, paano ang 2 bilyon ko? Kailan mo ito ibibigay sa akin? Umisi si Balong at sinabing, Alex Dixon, ang lakas talaga ng loob mong mangikil sa akin ng 2 bilyon. Sa tingin mo, magkano ang halaga ng iyong pangit na gamot? Sinulyapan siya ni Alex Dixon at nasabi na niya na gusto ni Balong na tumalikod sa kanyang utang. Mahina niyang sinabi, ayos lang. Kung hindi mo maibigay sa akin, babawiin ko ang buhay mo anumang oras. Nang matapos siyang magsalita, si Gan, na nakatayo sa likod ni Balong, ay umungal ng galit na galit. Dixon, how dare you speak to Brolong in such tone? You are courting death. Gan, huwag kang mabalisa. Itinaas ni Balong ang kanyang kamay at pinigilan si Gan. Sinabi niya kay Alex Dixon na may ngiti na hindi isang ngiti, kahit anong sabihin ko, ako, si Balong, ay isang figure sa Changshui County. Hindi ko sasayangin ang pera mo. Pagkasabi niyan, lumingon siya at nagutos, Gan, kunin mo si Alex Dixon para kunin ang pera. Brolong, anong katangahang gamot ito? 2 bilyon ba? Galit na sumigaw si Gan, itong Dixon na lalaki ay sinasamantala ang sitwasyon. Tumingon si Balong at pinagalitan siya. Gan, ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Mga taong may status tayo. Huwag kang makipagtalo sa nobody. Ang 2 bilyon ay parang nagpapakain ng aso, bakit mag-aaksaya ng oras? Pagdating ng panahon, kung iistorbo natin ang pinangalanan na panauhin, kaya mo ba? Malamig nang umiti si Alex Dixon at mahinahong sinabi, kung ang buhay ng isang aso ay gayon din ng 2 bilyon, kung ang asong ito ay talagang hindi isang ordinaryong aso, kahit isang asong nagbabantay. Sa sandaling hamupa ang kanyang boses, nagpakawala si Gan ng galit na galit at akmang susugod. Dixon, how dare you insult Brolong? Papatayin kita. Nagdilim ang mukha ni Balong. Isang matinding liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Hinarang niya si Gan at malamig na sumigaw, kunin mo si Alex Dixon para kunin ang pera. Pagdating ng dakilang master, magiging sobrang pangit. Makakaapekto ito sa mood ng dakilang master. Kinagat ni Gan ang kanyang mga ngipin at kailangang lunukan ang kanyang galit. Sinabi niya kay Alex Dixon, sumama ka sa akin. I will go with you, hinayla ni Nina si Alex Dixon sabay roll eyes kay Balong. Kahit siya ay masasabi na si Balong ay walang utang na loob. Natatakot siya na malalagay sa panganib si Alex Dixon kung pupunta siya. Naintindihan din ni Alex Dixon ang iniisip niya. Hindi niya inaasahan na mag-aalala sa kanya ang dayuhang babaeng ito, at hindi lang iyon, walang takot din siya. Nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. Nakangiting tinapik niya ang balikat ni Nina at sinabing, ayos lang. Babalik din ako agad. Nag-aalalang hinayla siya ni Nina, ngunit bigla niyang naalala na pinutol pala ni Alex Dixon ang pulang sawa kagabi. She then let go. Dahil mayroon siyang ganoong kakayahan, sino pa ba ang makakagawa sa kanya? Gayunpaman, pinaalalahanan pa rin siya ni Nina. Kailangan mong mag-ingat. Tawagan mo ako kaagad kung may mangyari. Okay. Umiti si Alex Dixon tumalikod, at sinundan si Gan palabas. Agad namang binigyan ng tingin ni Balong si Gan. Akala niya ay hindi ito nakita ni Alex Dixon, ngunit hindi niya alam na tahimik na nilabasan ang spiritual sense ng kalaban, na sumasakop sa buong parisukat.
Siyempre, napansin din ni Alex Dixon ang malamig na ngiti na sumilay sa mga mata ni Balung. Tumayo siya, tumalikod at sinabi, "Balung, napag-isipan mo na ba? Gusto mo ba talaga akong bigyan ng 2 bilyon?" Natigilan si Balung. Inangat niya ang ulo niya at tumingin sa malamig na mga mata ni Alex Dixon. Hindi niya maiwasang manginig at halos manghina ang mga paa niya. Paanong nagkaroon ng ganitong pagpatay sa kanyang mga mata? Parang binabalaan niya ang sarili niya. Pinilit ni Balung ang sarili na manatiling kalmado at mahinang bumuntong hininga. Itong 2 bilyon ay hindi gaanong mahalaga sa akin. Ako, si Balung, tuparin ang aking salita. Basta't pumunta ka, tiyak na makukuha mo itong 2 bilyon. Sige. Tumango si Alex Dixon at tumalikod. Sa sandaling lumingon siya, nawala ang ngiti sa mukha ni Alex Dixon, at nanlamig ang kanyang mga mata. Sa mundong ito, walang nang-ahas na dayain ang kanyang pera. Kung hindi, kahit na gamitin niya ang kanyang buhay upang ipagpalit ito, babawiin pa rin niya ang kanyang pera na may interes. Pagkaalis ni Alex Dixon, naging balisa rin si Direk Chin matapos maghintay ng mahabang panahon. Nagsimula na ring hindi mapalagay ang karamihan. Sinabi nilang lahat na darating ang isang makapangyarihang Panginoon, ngunit pagkatapos ng mahabang paghihintay, hindi man lang nila nakita. Malapit nang magtanghali, at hindi napigilan ni Direk Chin na tanungin si Chin Yue, ang master na pinag-uusapan nila. Hindi kaya si Master Dixon iyon? Sasagot pa lang si Chin Yue nang si Balung, na nasa tabi niya, ay ngumiti at sinabing, "Shinju, paanong si Alex Dixon?" Ang taong katulad niya ay hindi karapat-dapat na tawaging dakilang guro. Sa sandaling ito, nagsimula ring tumawa ang iba pang mga maharlika. Chief Chin, siguradong nagbibiro ka. Kahit anong tingin mo rito, hindi mukhang master ang batang iyon. Ang ordinaryong binata, dapat nasa early 20s lang siya. Paano siya magiging master? Nabalitaan kong sinamantala nitong si Alex Dixon ang sitwasyon at ninakawan si Brolong ng malaking halaga. Mabuti na lang at tapat si Brolong at hindi siya inistorbo. Mas mabuting dalhin siya para kunin ang pera. Kung ang ganitong uri ng tao ay karapat-dapat na tawaging isang dakilang guro, hindi ba't lahat ng mga taong walang ginagawa kundi magtrabaho para sa kanilang sarili ay tatawaging dakilang guro? Nakikinig sa mga mapanuksong boses sa paligid niya, hindi mapigilan ni Director Chin na sumimangot. Naisip niya na ang mga bagay na ito ay tiyak na sinabi ni Balung. Nakaramdam siya ng dismaya sa kanyang puso. Balung, kung hindi dahil binigay ni Master Dixon sa iyo ang heart cleansing pill. Natatakot akong patayin ka na. Nakangiting sabi ni Balung. Oo, nagpapasalamat din ako kay Master Dixon dahil binigyan niya ako ng gamot. Pero pagkatapos kong bumaba ng bundok, tiningnan ko rin ang mga sangkap ng gamot. Sa katunayan, ordinaryong gamot lang ito para magising ang isipan. Sa karamihan, ito ay pinagsama-sama, lamang ng ilang yuan. Sa panlabas, nagpapasalamat siya kay Alex Dixon, ngunit sa katotohanan, lihim niyang ipinahihiwatig na humihingi si Alex Dixon ng napakataas na presyo at sinasamantala ang sitwasyon upang samantalahin ang sitwasyon. Nagalit si Direk Chin sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay walang utang na loob si Balung, ngunit talagang hindi niya alam ang komposisyon ng heart cleansing pill. Malamig lang ang kanyang napanguso gamit ang masungit na mukha at itinikom ang kanyang bibig. Pasado 12:00 na ng tanghali, at mas nababalisa ang mga tao. Sumimangot din si Balung at sinabi sa mga bodyguard sa likod niya, "Bakit hindi pa dumarating ang master? Pumunta ka sa intersection at tingnan mo." Sa sandaling ito, biglang, ang tunog ng umuungal na makina ay nagmula sa langit. Ang 5 helicopter ay bumuo ng isang flight team sa hugis at sulok at lumitaw sa hangin. Kabanata 573. Biglang naghiyawan ang mga tao. Kasunod ng napakalaking alon ng hangin, mabilis na kumalat ang mga tao, at dahan-daang huminto ang helicopter sa bakanteng lupa. Sa pilak na helicopter sa harapan, isang matingkad na kabataan ang nakasuot ng kulay tsu na uniforme ng Mien State at isang kap ng militar na tumalon pababa mula sa helicopter sa malalaking hakbang. Sa likod niya ay si Wu Jiting at 4 na mabangis na armadong bodyguard.
Mula sa iba pang mga helicopter, tumalon pababa sa mahigit 20 nakauniporme at armadong miyembro. Agad silang pumila sa magkabilang panig sa maayos na paraan. Nang makakita ng ganoong eksena, natakot ang mga nakapalibot na maniniil at hindi nang ahas na magsalita. Sa sandaling makita ni Balung ang binatang ito, nagbago ang kanyang ekspresyon, ngunit nanginginig ang kanyang katawan habang bumubulong, bakit siya naririto rin? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Director Chin. Napasigaw siya sa gulat, hindi ba ito ang panganay na anak ng amo, si Ang Shancheng? Siya ang paunang natukoy na kahalili. Hindi kaya siya mismo ang pumunta rito upang salubungin iyon. Dakilang guro. Sumakay si Ang Shancheng sa helicopter at lumakad ng 20 minuto bago pumunta sa plaza. Sumakay na sina Alex Dixon at Gan sa isang itim na kotse. Bumilis ang sasakyan sa kahabaan ng kalsada at hindi nagtagal ay nagmaneho papunta sa isang kalsada sa bundok. Sa magkabilang kalsada ay may matataas na gilid, at malapit sa gilid ng bundok ng tirahan ng tao. Umupo si Alex Dixon sa backseat na nakapikit, parang nagpapahinga na nakapikit. Umupo si Gan sa passenger seat at sinulyapan si Alex Dixon mula sa rearview mirror. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Kalmado talaga ang batang ito. Akala ba niya mahalaga siya? Pagdating nila sa lugar, magsaya sila nitong si Dixon. Sa buong Changshui County, walang pangalawang tao na nang ahas na labanan si Bro Lung. Maya-maya, huminto ang sasakyan sa tapat ng isang villa. Bumaba si Gan sa kotse, malakas na sinara ang pinto, at sumigaw sa isang hinihingal na boses. Ayaw mo bang kunin ang pera? Bakit hindi ka bumababa ng sasakyan? Gusto mo bang hintayin kita? Binuksan ni Alex Dixon ang kanyang mga mata at sumulyap sa labas ng bintana. Nakita niyang nakaparada ang sasakyan sa harap ng isang malaking garden villa. Sa halip na isang villa, ito ay parang isang maliit na palasyo na nakatago sa mga bundok. Hindi lamang ito mayaman, ngunit binabantayan din ito ng husto. Sa bakanan ng villa, may 8 bodyguard na nakasuot ng itim na terno, na nakatingin sa kanya ng may pag-iimbot. Sa dingding ng villa, mayroong isang maliit na punit sa silangan at kanlurang sulok. Sa tore ay nakatayo si Strongman in Black, na armado ng baril. Matalim ang kanyang mga mata. Nang makitang hindi gumagalaw si Alex Dixon, napangisi si Gan. What's wrong? You don't dare to go in. Malamig na lumingon si Alex Dixon at lumagpas sa kanya, hindi siya pinansin. Naglakad siya papasok ng villa. Umisi si Gan. Chirk. Nagpanggap pa. Isang pas ang may 3 paa ang tingin niya sa sarili niya ay isang master. Pagkasabi noon ay binigyan niya ng tingin ang kanilang bodyguard at humakbang papasok sa villa. Mabilis na isinara ng mga bodyguard ang pinto at sinundan siya. Ang pinto ng villa ay gawa sa purong bakal, na gumawa ng malakas na kalabog. Sa pagsara ng 2 pinto, kahit isang langaw ay hindi makakalipad palabas. Sinuri ni Alex Dixon ang mansyon gamit ang spiritual sense, at napansin na bukod sa 20 katulong, mayroong 47 armadong bodyguard sa mansyon, at 5 sa kanila ay cultivator, na pumasok sa unang yugto ng refinement stage. Bilang karagdagan, mayroong higit sa 20 magagandang kabataang babae sa lobby ng mansyon. May 2 babae sa kanila na mukhang estudyante. Hindi niya inaasahan na ang villa na ito ay gagawin parang kuta ni Balung. Puno ito ng panganib. Kung isang ordinaryong tao ang pumunta rito, kahit na mayroon silang pambihirang kakayahan sa martial arts, mahihirapan silang makatakas. Ngunit para kay Alex Dixon, ang hindi malulutas na villa na ito ay ganap na walang silbi. Ito ay isang bagay na kaya niyang lutasin sa isang palad, at ang buong villa ay babagsak sa isang malakas na putok. Naglakad si Gan sa harap at humakbang papasok sa bulwagan. Sumunod din sa kanya si Alex Dixon. Pagpasok pa lang niya sa hall ay gumalaw ang daliri niya. Ilang rune na iginuhit ng spirit energy ang lumipad mula sa dulo ng kanyang daliri at tahimik na nakatatak sa dingding. Ang grupo ng mga babae na natangay niya ng spiritual sense ay nakapalibot sa isang bagay sa lupa, umiiyak sa sobrang takot. Nang makita nilang pumasok si Gan, hindi na naglakas loob na umiyak ang grupo ng mga babae.
Sa halip, nagsimula silang humagulgol sa mahinang boses. Mabangis na sigaw ni Gan, para saan ba kayong lahat na nagtitipon dito? Bilisan mo at magwala. Kung hindi mo alam kung ano ang makakabuti para sa iyo, si Ahong at ang kanyang kapatid ang magiging kapalaran mo bukas. Magwala ka at umakyat ka. Katatapos pa lang niyang sumigaw ay agad na napatayo ang grupo ng mga babae sa takot. Tumakbo sila, tumakbo, at tumakbo, sunod-sunod na tumatakbo sa hagdan. Nang maghiwa-hiwalay ang grupo ng mga babae, napatingin si Alex Dixon at hindi maiwasang sumimangot. Hindi niya inaasahan na ang bagay na pinalibutan nila sa gitna ay talagang dalawang babaeng puno ng dugo. Mukhang matagal na silang patay. Nagkaroon pa rin ng pool ng dugo sa maliwanag na marmol na sahig. Sa isang sweep ng kanyang spiritual sense, napagpasyahan niya na ang dalawang babae ay tinamaan ng bala sa malapitan at namatay sa isang tama. Gumamit sila ng bagong baril na gawa kay Sujishajan, na napakalakas. Napansin ni Gan ang ekspresyon ni Alex Dixon at naisip niya na natatakot siya. Umuso siya sa panghahamak. Mr. Dixon, natatakot ka ba? Actually, wala lang. Dalawa lang ang patay. Malamig na tanong ni Alex Dixon, sino sila? Anong pagkakamali ang nagawa nila? Nagkibit-balikat si Gan na parang walang nangyari at ikinalat ang mga kamay. Umiti siya ng kakaiba at sinabing, Mr. Dixon, yung mga babae kanina. Babae silang lahat na naglilingkod kay Bro Lung. Wala namang ginawang masama itong dalawang babae, pero si Mr. Dixon ang pinag-uusapan namin ni Bro Lung. Yung dalawa, nang naghihintay sila sa gilid at narinig ang mga salitang ito na hindi dapat ikalat sa labas ng mundo. Speaking of which, magkapatid pa rin itong dalawang babaeng ito. Isang taon pa lang mula nang mahalin sila ni Bro Lung at dinukot sila sa Purple Air Garden, pero namatay sila ng ganun-ganun lang. I'm also very sorry. I was, orihinal na naghihintay kay Bro Lung na magsawa sa kanila at gantimpalaan ang aking mga kapatid ng karne, ngunit hindi ko akalain na sila ay mamamatay ng ganoon lang. Dahil patay na sila, gagamitin ko ang pagkamatay nila para mamulat ang mga mata ng grupo ng mga babaeng kinuha ni Bro Lung. Papatayin ko ang manok para bigyan ng babala ang mga unggoy. Ayokong may ulterior motive sila at tumakas napakadali. Nanlamig ang mga mata ni Alex Dixon, at lamig ang bumungad sa kanyang mukha. Hindi niya inaasahan na ang grupong ito ng mga babae ay nahuli pawang ni Balung at dinala pabalik sa mansyon. Ang Shenlang Ridge ang hangganan sa pagitan ng Yanxia at Mian State, at maraming taga-nayon doon. Sinakop talaga ni Balung ang bundok at naging araw, at nagsimulang gumawa ng mga gawain ng pagnanakaw. Ang vilya na ito ay binantayan ng husto, tulad ng isang balde na bakal. Natatakot kasi na bihira nang magkalat ang mga nangyari sa vilya na ito. Si Gan ay sadyang lumapit at sinabing may kakaibang ngiti, Mr. Dixon, ang dalawang babaeng ito ay mga anak ng mga taga-bundok ng estado ng Mian. 19 na taong gulang pa lamang sila. Kung pag-uusapan, pinarusahan sila dahil narinig nila, ang tungkol kay Master Dixon. Nakaramdam ako ng mali para sa kanila, ano sa palagay mo? Mahinang sinabi ni Alex Dixon, ako ba ang tinatanong mo? Tapos sasabihin ko sa iyo. Kung lumuhad ka ngayon at mamatay sa harap nila, maaari pa rin kitang iwan ng isang kumpletong bangkay. Kung hindi, natatakot ako sa iyong kamatayan, magiging kasing ganda ng hitsura kapag dumating sila para ipaghiganti ka. Saglit na nagulat si Gan, at dumilim ang mukha. Galit na galit siyang umungal, Brat, tinatakot mo ba ako? Ako, Gan, ay nasa tabi ni Bro Lung sa loob ng 15 taon, at hindi ko na maalala ang mga buhay na kinuha ko. Huwag mong isipin na maaari mong takutin, sa akin dahil lang sa nagpapanggap kang misteryoso. Kabanata 574. Hindi ko na mabilang ang bilang ng mga mapaghiganti na kaluluwa na namatay sa vilya na ito. Makakatulog pa ako ng matiwasay araw-araw. Wala akong kahit isang bangungot. Basta sugpuin sila ni Bro Lung, maging multo man sila, hindi sila maglalakas loob na kumilos ng padalos-dalos sa harap ni Bro Lung. Sinundan niya si Bro Lung at madalas pumunta sa Mian State. Ang mga taga-bundok doon ay nasa ligaw pa rin at hindi pa umuunlad. Wala man lang silang account. Kahit na sila ay bugbugin hanggang mamatay, hindi nila magagawang pukawin ang anumang panahon.
Ang pagpatay sa isang tao ay parang pagpatay sa isang mabangis na hayop. Wala man lang siyang naramdaman. Higit pa rito, walang sinumang tao sa bundok ang nang-ahas na lumapit at maghayganti. Matagal na silang mayabang at despotiko. Gayunpaman, ang mga salita ni Alex Dixon ngayon ay biglang nakaramdam ng lamig sa kanyang likod. Parang bagzo ng malamig na hangin ang gumagapang sa kanyang gulugod. Hindi niya maiwasang kiligin. Sa oras na ito, sinabi ni Alex Dixon, "Nasaan ang aking pera?" "Don't worry, ibibigay ko agad sa'yo." Malamig na ngumiti si Gan at kumaway sa isang bodyguard. May bitbit na 2 bag ang bodyguard at magalang na inilagay sa lupa bago binuksan ang zipper. 2 malalaking tambak ng pula at berdeng perang papel ang nabunyag sa bag. Ang mga bag ay pinalamanan hanggang sa mambok at halos masira. Yumuko si Gan at casual na kumuha ng isang bundle. Inilabas niya ang 2 piraso ng pulang perang papel at ikinaway ang kanyang kamay ng masama. Bahagyang dumapo sa lupa ang 2 pulang nota sa harap ni Alex Dixon. "Para sa iyo ito. Kunin ang $200 na ito at itabi." Napatingin si Alex Dixon kay Gan, tinitigan siya at nagtanong, "Gusto ko ng 2 bilyon." Ha. Biglang humagalpak ng tawa si Gan hanggang sa hindi na siya makahinga. "Alex Dixon, what the hell do you think you are? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na humingi kay Bro Lung ng 2 bilyong yuan para sa isang hanggal na gamot? How dare you knock Bro Lung's bamboo stick? This is the first time na nakakita ako ng taong sabik na mamatay tulad mo. Bobo ka ba? Ha. Malamig na sabi ni Alex Dixon. "Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ibigay mo ang 2 bilyon at iiwan kita ng isang buo na bangkay. Puputulan ng mga natitirang tao sa mansyon ang isa nilang braso at mabubuhay." Itinuro ni Gan ang kanyang daliri kay Alex Dixon na parang ngayon lang niya narinig ang pinaka-nakakatawang biro sa mundo. Tawa siya ng tawa. "Ikaw, say it again, Master Dixon. Huwag mong isipin na dahil lang sa tawag mo sa sarili mong master, magaan ang pakiramdam mo sa sarili mo. Galing. Let me tell you, your surname is Dixon kung lumuhad ka at yumuko sa akin. Ngayon, gagamitin ko itong 200 para ibili ka ng sira-sirang banig kung hindi, mamamatay ka at malantad ang bangkay mo sa kanila." Walang pakialam na sabi ni Alex Dixon. "Sige, dahil gusto mong mamatay, tutuparin ko ang hiling mo." Pagkasabi nun ay bigla niyang inangat ang ulo niya at nanlamig ang mga mata niya. "Lahat ng tao dito ay mamamatay. Kalokohan." Umungol si Gan at winagaway ang kanyang kamay. Matapos ang sunod-sunod na putok ng baril, biglang nagkalat ang dosenang bodyguard sa likod niya na hugis fan. Itinaas nila ang mga armas sa kanilang mga kamay at itinutok sa ulo ni Alex Dixon. Sa ikalawang palapag ng Villa, mahigit 10 blackman ang biglang tumalon at itinutok ang kanilang mga armas kay Alex Dixon. Isang babaeng Belgian na nakasuot ng palda na hugis tubo ay may hawak na tray para maghain ng tsaa. Sa sobrang takot niya ay lumuwag ang kanyang mga kamay. Nabasag ang tasa ng tsaa sa kamay niya at bumagsak siya sa lupa sa takot. Nagpakita si Gan ng mabangis na mukha at mabangis na sinabi, "Alex Dixon. Tinatawag ka ng iba Master Dixon. Nakita ko na ito ngayon, ngunit wala ito. Maging si Zhang Kai, na pumunta rito, ay mapupuno ng mga butas. Tingnan natin kung paano ka magpapanggap na master ngayon." Ang isang assassin ay na-deploy na dito, naghihintay para kay Alex Dixon na pumasok sa bitag. Napagdesisyonan na nila ni Bro Lung kagabi na papatayin nila si Alex Dixon sa villa na ito. Sa 12-dosenang baril na nakatutok sa kanyang ulo, gaano man kalakas ang kanyang 3 ulo at 6 na braso, imposibleng makaalis siya ng buhay sa lugar na ito. Umungol si Gan, "Alex Dixon, ano ang nakuha mo sa kuweba ng talon ng Shenlong Ridge?" Ilang beses sinubukang pasukin ni Bro Lung ang kuweba, ngunit pinigilan siya ng isang puwersa. Hindi mabilang sa kanyang mga tauhan ang namatay o nasugatan. "Ano, uri ng kalokohang swerte kailangan mo bang makapasok sa kuweba ng ganoon kadali? Ibigay mo ang nakuha mo sa kuweba. I'll let you die a quick death." Nakatayo sa madilim na bar aisles ng baril, hindi nagpakita ng takot si Alex Dixon.
Sa halip, sinabi niya ng isang ngiti na hindi isang ngiti, gusto mo kung ano ang nakuha ko. Oo naman. Pinagalitan ni Gan, at sinabing, ibigay mo ito dali, at mas mababa ang paghihirap mo. Umisi si Alex Dixon. Isa ka lang aso ni Balung. Kahit si Balung ay hindi kwalipikadong kunin ang mga gamit ko. Anong karapatan mo? Tsaka, langgam ka lang. Sa tingin mo ba deserve mo ang ganyan? Haha, hindi ka luluha hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Umungol si Gan, shoot. Break his leg. Isang itim na nguso ang nakatutok sa binti ni Alex Dixon at hinayla ang gatilyo. Nag-cross arms si Gan at ngumisi. Kapag nagkapira-piraso ang mga binti ni Dixon makikita niya kung maglalakas loob pa rin siyang maging mayabang. Sa sobrang takot ng babaeng nasa lupa ay nanginginig siya. Patuloy ang pag-agos ng luha sa kanyang mukha. Sa ganitong alon ng mga bala, mamamatay siya ng walang pag-aalinlangan. Ang mga bodyguard na nakatayo sa itaas at sa ibaba ay sabay-sabay na hinayla ang gatilyo. Mamatay. Umungol si Gan at kumuha ng baril na gawa kay Sue at itinutok ito sa tuhod ni Alex Dixon. Napapikit ang babae sa kawalan ng pag-asa, naghihintay na mamatay. 1 segundo. 2 segundo. 3 segundo. Patay na katahimikan. Nanginginig ang babae at nagmulat ng mata sa takot. Gayunpaman, ang kanyang mga mag-aaral ay lumaki at siya ay nanlamig sa lugar. Nakita niyang namutla ang mukha ni Gan. Buong lakas niyang hinawakan ang hawakan ng baril gamit ang magkabilang kamay, pilit na hinihila ang gatilyo ng buong lakas. Gayunpaman, ang baril sa kanyang kamay ay tila nahawakan ng isang hindi nakikitang puwersa. Kahit gaano pa kalakas ang ginawa niya, hindi natitinag ang gatilyo. Humiwalay pa ang hawakan ng baril sa kanyang mga kamay na pulgada por pulgada, at saka lumutang sa himpapawid. Dahan-dahan itong pinahit ang dulo ng baril at tinutukan ang glebela ni Gan. Anong nangyayari? Takot na takot si Gan. Hinawakan niya ang hawakan at sinubukang kontrolin ito ng buong lakas. Gayunpaman, hindi gumagalaw ang pistol sa hangin. Para itong hinawakan ng hindi nakikitang kamay. Ito ay wala sa kontrol ni Gan. Mapatla ang mukha ni Gan, at tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Paulit-ulit siyang sumigaw, bilisan mo, barilin mo siya hanggang mamatay. Sa mga sandaling ito, maririnig sa gilid ang gulat na sigaw ng mga bodyguard. Kuya Gang, hindi na natin kayang hilain ang gatilyo. Ako, hindi ko na kayang humawak ng baril. Huwag barilin. Ganun din ang mga bodyguard sa paligid nila. Hindi nila magawang hilahin ang gatilyo. Sunod-sunod na naglipa na ang mga pistola mula sa kanilang mga kamay at nag-hover sa ere. Inikot nila ang mga bar aisles at tinutukan ang kanilang mga templo. Ang kakaibang tagpong ito ang nagpasindek sa babae. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata at napagtantong katotohanan pa rin ang eksenang nasa harapan niya. Anong klaseng evil technique ito? Hinawakan ni Gan ang sibat gamit ang dalawang kamay, ngunit hindi niya ito maigalaw. Kahit saan siya tumakbo, nakatutok pa rin sa kanyang noo ang nguso ng sibat. Ang mga nakapaligid na bodyguard ay pawang nakatutok sa kanilang mga templo ng kanilang sariling mga baril. Halos mamatay na sila sa takot. Lalo na nang makita nilang dahan-daang lumubog ang revolver ng sabay-sabay. Sa sobrang takot ay muntik na silang mahulog sa lupa. Ghost. Isa sa mga bodyguard ang unang bumagsak at tumakbo papunta sa pinto habang sumisigaw. Saktong pagtakbo niya sa pinto, parang nabundle siya ng truck. Lumipad pa atras ang buo niyang katawan at tumama sa pader ng malakas. Agad na nabasag ang kanyang ulo na parang pakwan. Nadulas siya sa lupa at wala nang hininga. Sa pagkakataong ito, si Gan, na gustong tumakas, sa sobrang takot ay nanlambot ang kanyang mga binti. Hindi man lang naglakas loob ang mga nakapaligid na bodyguard na mag-isip na tumakas. Flop. May lumuhod sa lupa. Mas maraming tao ang nakaluhod sa lupa, nakataas ang kanilang mga kamay, at may takot silang tumingin kay Alex Dixon, na nakatayo sa gitna ng bulwagan. Wala pang 10 segundo, lumuhod ang lahat ng bodyguards sa hall. Ang tanging nakatayo ay si Alex Dixon at ang maputlang Gan. Dahan-daang itinaas ni Alex Dixon ang ulo at ngumiti. Gan, hindi mo man lang sinabi kung bakit ako tinawag na master.
Gusto mo bang makita? Ngayon, nakita mo na. Kabanata 575. Ako. Mapatla ang mukha ni Gan at basang-basa ang kanyang damit sa malamig na pawis. Ang itim na nguso ng baril ay nakatutok sa kanyang templo at hindi gumagalaw. Unti-unti pa ring lumulubog ang gatilyo. Tuluyan nang bumagsak ang kanyang depensa sa pag-iisip at napaluhod siya sa isang kabog. Master Dixon. Patawarin mo ako. Ako lang si Bro Long. Hindi, aso ni Balung, huwag mo akong barilin. Ang banal na sining ni Master Dixon ay walang katulad. Ako, Gan, ay may mga mata ngunit hindi nakikilala si Bundok Tai. Master Dixon, please spare my dog life. Bibigyan kita ng 2 bilyon ngayon din. Si Bro Long ay may treasure basement na hindi mabilang na ginto, pilak, at alahas sa loob. Ako ang may hawak ng mga susi. Hanggat hindi ka bumaril, dadalhin kita doon. Kung kukunin mo ang mga kayamanan iyon, magiging kasing yaman mo ang mga babae ni Bro Long. Habang nakatutok sa kanyang ulo ang nguso ng baril, tuluyan nang bumagsak si Gan. Nangyari talaga sa kanya ang ganitong eksena na lumalabas lang sa mga pelikula. Ito ay simpleng hindi maisip. Ngayon lang niya naintindihan ang sinabi ni Alex Dixon. Hindi naman siya nananakot. Ito ay ang katotohanan. Kung ikukumpara sa cultivation ni Master Zhang Kai, nalampasan siya ni Alex Dixon ng 100 beses. Kung gusto siyang patayin ni Alex Dixon, magiging kasing dali ng pag-flip ng kanyang kamay. Kahit na doble ang firepower dito, madali pa rin silang mapapatay ni Alex Dixon. Hindi na niya kailangan pang kumilos. Tungkol naman sa tinaguriang impregnable na Villa, malamang ay gawa sa tofu sa harap ni Alex Dixon. Sa gitna ng patay na katahimikan, biglang ngumiti si Alex Dixon. Kailan ko sinabing magsushoot ako? Gusto ko lang maranasan mo to. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay napabuntong hininga siya. Sa isang kumakaluskos na tunog, ang mga baril na umaaligid sa himpapawid ay biglang nahulog lahat sa lupa, hindi gumagalaw. Pawis na pawis ang mga bodyguard na nakaluhod sa lupa, humihingal. Agad na nakahinga ng maluwag si Gan, at nagpapasalamat na yumuko sa lupa. Salamat, Master Dixon, sa pagligtas sa aking buhay. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, muling narinig sa kanyang pandinig ang walang pakialam na boses ni Alex Dixon. Ngayon lang, hiniling ko sa iyo na iwan ang bangkay mo ng buo, ngunit tumanggi ka. Kaya, kailangan mong pumili kung ano ang gusto mong gawin sa susunod. Enjoy it. Ano? Bumilis ang tibok ng puso ni Gan, at itinaas niya ang ulo sa takot. Sa kanyang titig, biglang gumalaw ang 2 bangkay sa lupa at dahan-daang bumangon. Pinagkrus ni Alex Dixon ang kanyang mga kamay sa likod at tumingin sa kisame na may kalmadong ekspresyon. Ang villa na ito ay puno ng yin chi at mayroong hindi mabilang na mapaghiganti na mga kaluluwa na umiikot sa paligid nito. Pagpasok niya ay naramdaman niya yon. Ang mapaghiganti na mga kaluluwang ito ay ayaw sumuko at hindi na muling magkatawang tao. Sila ay umiyak sa langit sa itaas ng mansyon araw at gabi. Pagpasok niya ngayon, ginamit na niya ang spirit energy para iguhit ang Void Talisman. Ang Void Talisman ay isang simpleng magic formation. Ginamit ito upang ihiwalay ang enerhiya ng langit at lupa. Ginamit ito para mapadali ang spellcast ng technique, o para pinuhin ang magic weapon na may matinding yin energy, sa pagkakasunod-sunod, para hindi maabala ng enerhiyang bago nabuo ang magic weapon. Kapag ang enerhiya ng yang ay nahiwalay, ang mapaghiganti na mga kaluluwa sa villa ay sasamantalahin ang pagkakataon na lumago, na nagbibigay ng isang siksik na enerhiya ng yin. 2 babaeng nakacheongsam ang nanginginig na tumayo mula sa lupa. Puno ng dugo ang kanilang mga mukha, at nakalugay ang kanilang buhok sa kanilang mga balikat. Iniunat nila ang kanilang mga braso at sumugod kay Gan. Ghost. Ghost. Takot na takot si Gan kaya naduraj ang puso niya. Napaupo siya sa lupa at sinubukang umatras ng buong lakas. Inihayag ng 2 babae ang kanilang masasamang mukha. Bagamat matigas ang kanilang mga galaw, napakabilis nila. Takot na takot si Gan. Mabilis niyang pinulot ang pistol sa lupa at akmang hahampasin ang 2 babae. Gayunpaman, sa pagpupulot pa lang ng baril ay biglang tumalo ng isa sa mga babae at hinawakan ang braso nito na may hawak ng baril.
Kinagat niya ito. Isang malungkot na sigaw ang pinakawalan ni Gan. Ang kanyang braso ay agad na natanggal ng kanyang damit at balat, at isang malaking tipak ng laman ang napunit. Dumaloy ang dugo. Sa pagkakataong ito, isa pang babae ang sumugod at kinagat ang leeg niya. Puno ng dugo si Gan, at buong lakas siyang nagpupumiglas. Gayunpaman, ang dalawang batang babae ay tila may pambihirang lakas. Hindi nila pinansin ang kanyang pagpupumiglas at marahas na kinagat ang kanyang katawan, kinagat ang mga piraso ng laman at dugo. Sa isang kisap mata, naging duguan na si Gan. Puno ng dugo at laman ang buong katawan niya, at may mga sugat sa buong katawan. Ang buong main hall ng villa ay naging ghost domain din. Maraming itim na masasamang kaluluwa ang umikot sa paligid at napaungol habang inaatake nila ang mga bodyguard sa paligid nila. Kahit na ang mga kaluluwang ito ay walang pisikal na katawan tulad ng dalawang babae, ang enerhiya ng Yang ay hinarang ni Alex Dixon. Ang maliit na enerhiya ni Yang sa katawan ng mga bodyguard ay hindi sapat upang ipagtanggol ito. Nang bumaba ang enerhiya ng Yang sa katawan ng tao, sinamantala ng mga kaluluwa ang pagkakataong angkinan sila. Napahawak sa leeg gamit ang mga kamay ng ilan sa mga bodyguard na naposes. Nagyakapan sila ng mahigpit. Ang ilan sa kanila ay hindi napigil ang kunin ang mga baril sa lupa at itutok ang mga ito sa kanilang mga ulo. Ang ilan sa kanila ay nawala ng kontrol sa kanilang mga binti at umakyat sa itaas, nagpadala ng tumalon pababa at namamatay sa lugar. Ang buong bulwagan ay agad na naging purgatorio, at walang humpay na umalangaw ang malungkot na yak. Si Alex Dixon ay tahimik na nakatayo sa gitna habang ang kanyang mga kamay ay nasa likod, at ang kanyang mga mata ay nakapikit. Puno ng awa ang ekspresyon niya. Kinagat-kagat si Gan ng dalawang babae hanggang sa matabyunan siya ng mga sugat. Pati ang mga tenga niya ay naputol na. Tiniis niya ang sakit at napahiya siya. Alex Dixon. Bro Lung. Hindi ka pababayaan ni Bro Lung. Dahan-daang iminulat ni Alex Dixon ang kanyang mga mata at ngumiti. Maraming tao ang nagsabi nito sa akin, ngunit sa kasamaang palad, lahat sila ay patay na. I am looking forward to seeing someone who can be even matched with me. Sayang naman at hindi pa ako nakaka-encounter ng ganoong tao hanggang ngayon. Ang mga nang-ahas na maghangad sa kanya ay tiyak na hindi magkakaroon ng magandang wakas. Ang pamilyang Chen ni Dong Chuan, ang pamilyang Yan ng Western Plain, at ang pamilyang Jiang ng Yan Capital. Lahat sila ay mas makapangyarihan kaysa kay Balung. Gayunpaman, wala sa malalaking pamilyang ito ang nang-ahas na gawin siyang kaaway, at wala sa kanila ang kwalipikadong gawin siyang kaaway. Ang isang Balung ay isa lamang ligaw na boar, at talagang nang-ahas siyang maging napakayabang. Makalipas ang halos 1 minuto, tumalikod ang buong hall. Nakahiga si Gan sa puno ng dugo. Walang gumagalaw mula sa kanyang katawan. Ito ay isang kakilakilabot na tanawin upang pagmasdan. Hindi mabilang na mapaghiganti na mga kaluluwa ang umaaligid sa itaas ng villa, ngunit wala sa kanila ang nang-ahas na lumapit kay Alex Dixon. Ikinaway ni Alex Dixon ang kanyang kamay at inalis ang formation na itinakda ng Void Talisman. Makakaalis na kayong lahat. Ang enerhiyang Yang ay muling napuno ang bulwagan, at ang lahat ng mapaghiganti na mga kaluluwa sa kalangitan ay nawala ng walang bakas. Nadapa ang dalawang babae sa kipaw at napatayo, nakatitig kay Alex Dixon ng mapuputing mata. Bigla silang lumuhad kay Alex Dixon at yumuko ng 3 beses. Pagkatapos, sa isang putok, nahulog sila sa lupa. Ang bulwagan ng villa ay patay na tahimik. Kung hindi dahil sa mga tao sa sahig, sobrang tahimik na parang walang nangyari. Napayuko si Alex Dixon at nakita niya ang babaeng Myanmar na naghain sa kanya ng tsaa. Nakatingin siya sa kanya nang may takot. Mahina niyang sabi, kung gusto mong umalis, umalis ka na. Wala nang pipigil sayo. Napabuntong hininga ang babae sa takot at lumuhad sa harap ni Alex Dixon. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay at binti at nagsalita sa malupit na wika ng tag-araw. Ikaw ang Diyos sa langit. Salamat sa pagligtas mo sa aking buhay. Pagkasabi nito, 3 beses niyang inuntog ang ulo niya sa lupa. Nagsiksikan ang grupo ng mga babae sa itaas. Matapos nilang masaksihan ang lahat ngayon lang, sa sobrang takot ay hindi na nila magawang umiyak.
Ngayon, lahat sila ay nagmamadaling bumaba at patuloy na nakayuko kay Alex Dixon. Nag-usap sila sa mga wikang banyaga at pagkatapos ay tumakbo palabas sa takot. Lumabas si Alex Dixon sa bulwagan at tinawag ang isang hardinero upang tanungin si Balung kung nasaan ang sikretong silid. Maliban sa mga bodyguard sa hall, sa villa, may iba pang maids. Ang hardinero ay hindi nang ahas na itago ang anuman at dinala si Alex Dixon sa pintuan ng basement.